Sa video ito ay papakita ko kung paano po ayusin itong umi-slide na kick na to. Hindi lang po ang kanyang clutch lining ang nagiging problema or yung kanyang clutch housing. Bago po tayo mag-declare ang kanyang tama, tingnan po natin ang kanyang adjuster dito sa may side po yan. Kung nakadiin ba or nakalutang. Kasi ang clutch lining habang tumatagal po na ginagamit, ito po ay numinipis din, kaya yung toser po na nakatutok ay naka-steady lang siya na nakadiin. Kailangan mo pang i-adjust. Ganito muna ang una nating gagawin para malaman po natin kung okay pa yung kanyang clutch lining. At kung hindi na po makuha sa kanyang adjust, ay doon lang po natin bubuksan ang kanyang side upang tignan ang kanyang clutch lining kung okay pa o hindi na. Minsan po okay po yung kanyang clutch lining. Ang tama naman niya ay clutch housing. Kaya tingnan po natin ng maigi. Actually, gumawa na po ako ng video about sa clutch housing na okay pa at hindi na okay. Panoorin nyo na lang po sa mga sumusunod na aking video. Yan po ang aking i-adjust. Yan po yung tinuturo ko. May nut po yan na size 10 po yan or 12. At gagamitan nyo po ng flat screw yan. Yan. Bahala na po kayong dumiskarte kung ano pong gagawin nyo. Yan po ang kanyang adjustan. Pwede nyo pong pihitin pa kaliwa or pa kanan po. Kung sanay na po kayong gumawa ng ganito ay mararamdaman nyo naman po kayo. Ito po ay dumidiin or lumulubay kapag pinipihit nyo. Fast forward po tayo para mabilis. Yan, matagal kasi po yan. Maraming flarings na babaklasin dyan. Ayan, marami pong tornilyo yan. At nag-stack up pa po yung iba dyan kasi matagal pong na-stack tong motor na to. 5 years po raw na na-stack ito. Tapos nabaha pa raw. Nalubog sa baha dati to. Hindi umaandar. Ang isa na problema ng motor na ito ay ang kanyang rectifier sa kanyang sakit po. Yung kanyang dalawang yelo. Yung isa pong yelo ay nasunog po ang kanyang sakit. Ginawa ko dun ay pinutol ko na lang po yung kanyang sakit at renekta ko na lang po na dinugtong yung wire. At ang isa pa pong problema nito ay ang kanyang carburetor barado na po. Lininis ko po yan. Pinagtiyagaan ko na inihipan na lang po. Kasi wala pa akong compressor. Kanya-kanyang diskarte po ang paglinis ng carburetor. Pwede rin nyo naman pong gamitan ng needle upang matanggal ang mga bara-bara. Tusok-tusukin nyo lang po. Yan, binaklas ko na lang po yan para malinisan po sa loob. Kasi meron pong mga dumi sa loob. Mga plastic. Hindi po plastic na tao, plastic po na dumi yun. Yan, music please. Yan, medyo matagal pong maghanap ng tools pag hindi naka-organize. Kailangan po talaga mag-organize ng tools. Wala pa kasi akong mga lagayan ng tools na may separate yung mga screw, mga layup. Tinanggal ko na po ang audio para makapag-voice record po tayo ng tutorial. Kasi masyado pong maingay dyan sa parte na. Meron pa pong nagpapatugtog dyan. Mas mabilis sanang gumawa ng motor kung meron kang multimeter or test light para makita mo yung voltage niya. Para sa akin po, mas magandang gumamit ng multimeter kasi makikita mo talaga yung voltage niya. Kung 12 ba o 13, kung 8 ba, gano'n. Sa aming mga mekaniko po ay magkakaiba po kami ng diskarte, kaya kung may nakita po kayong kakaiba ng paggawa ay huwag po natin husgahan sana. Suportahan na lang po natin. Ang isa pang problema nitong motor na to ay ang kanyang hose na papunta sa carburetor. Ito po ay sira na. Pag tinusok mo po sa kanyang carburetor fuel cock ay natatanggal po.
nabibitak siya. Ang ginawa ko na lang dito ay rinimedyo ko na lang para pangsamantala ay magamit po siya. Yung pagkakabit po ng battery at pag-troubleshooting sa kanyang starter ay hindi ko na po na-videohan. Yung kanyang starter ay meron na po siyang sira. Yung kanyang carbon at yung spring ay nag-stack up po, hindi na po dumidiin. Hindi niya po may tulak yung carbon papunta sa umiikot na rotor. Ang ginawa ko po dun ay liniha ko ang kanyang rotor at lininisan po ng gasolina para matanggal po yung mga carbon at mga lumang grasa kasi may grasa po sa loob. Siguraduhin po natin na malinisan ang starter motor bago po i-assembling para maging free wheel siya pag pinaikot. Ang pagtesting sa starter motor po ay yung kanyang positive ay lagay lang po sa kanyang positive ng battery, tapos ang kanyang body ay ang kanyang ground. Makikita nyo pong iikot yan pag tama po ang pagkalagay nyo. Next time po ay gagawa natin ng video kung paano maglinis ng starter. Yan po ang tinutukoy kong pinutol ko. Tinanggal ko na po yung socket para may connect po sa wire to wire. Wala na pong grounded yan. Wala na pong disconnected yan kahit na uminit pa po yan. Kasi ang socket po ay plastic po yan. Pag nainitan po yan, talagang matutunaw yan. Tatakpan niya po yung kanyang connection. Kasi male at female yan. Ang voltahe po kasi na nanggagaling sa stator ay AC po yan. Hindi po nakokontrol ang kanyang current. Paiba-iba po ang kanyang voltahe. Ang socket na po yun ay papuntang rectifier. Ang rectifier po ang kumokontrol ng kanyang current. Ang color coding po ng wire ng rectifier ay meron pong yellow, pink, red, black. Yan po. At meron pong ground ito, kulay green. Meron din pong ibang color coding ng stator. Meron po yung kulay pink at saka yellow. Ganon din po ang color coding ng wire ng rectifier, pink at yellow. Pero parehas din po yun. Depende na po sa inyo kung paano po i-trace yan. Gamitan nyo lang po ng multimeter para malaman nyo po ang kanyang voltage. Yan, suportahan po natin ang video na to para may matutunan po tayo. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan.
kailangan po maging patient. Kasi pag na-stuck up ang motor, marami po talagang masisira doon. Hindi mo alam yung susunod na masisira pag nagawa mo na yung isa. Dati po ay hindi gumagana ang kanyang busina. Pinagana ko na rin po lahat po ng kanyang accessories. Wala po kasing budget yung may-ari dyan, kaya rinimedyo ko na lang po yun. Tapos siya na pa po naglagay sa kanyang side mirror. Yan, hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyo lahat.